yung dyan eh. Bakit dyan? Bakit? Ito po ang sagot sa report ni Mian Cortera. Mian? Magandang hapon, Senator Sir at kay Senator Marcoleta. Posibleng ang interaw ng umalalang sa mga clusters of projects na ipinagagalit ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang investigahan ng mga pinamumunuan ni Senator Rodate Marcoleta. Yan ay ayon kay Senate President Pro Tempore Estrada. Para sa pagkakas, samantalang maraming Naku, may buhok na, hindi mapunta. kasama din ang controversial sa short and agreement sa pagitan ng water district at mga water concessionaires ang posibleng intervention ng Global Commission. Ipinagtanggol naman na Estrada si Marcoleta sa mga kadito bago nilagay sa Global Commission. Ito raw ang unang pagkakataon na ang Global ay pamumunuan ng isang unified senator na mag-iimbestiga sa mga kaso ng pang-abuso at kasilalian sa Islano. Pero sabi ni Estrada, isang abogado si Marcoleta at matagal itong nagibong justisya. Walaan ng ibang senador na kubiling na pamunuan ng komite at iiit na walang kapalit ang pagsisigil sa kanila ng Global Commission. Kapag yan wala sa rules ng Senado na nagsasabi bawal na mag-isya na makapangyarihang komite ang isang baguang senador at baka makatulong amya ang pagsisigil pong justisya ito para madaling matukoy ang mga sinasabing pong justisya pero maraming tumayo bilang mga kontraktor. Narito ang bahagi ng pangalan ni Edward Estrada. Identified siya sa Duterte. There's always a first time. And Senator Marcoleta is highly qualified to head the committee. Being a lawyer. Tanggalin ko na yung siya sa aking palagay, he is highly qualified. Sabot, no? Senado, this is the first time that a neophyte senator in a position at that ay hinawakan ng Blue Ribbon Committee. Dapat ba, Pero wala naman sa rules ng Senado na hindi pwede ibigay sa neophyte senator. Maraming salamat. Yan po si Mian Cortera. Pero bakit nga raw ba? Kasi alam mo dati, marami talagang gusto, ayaw humawak na pagiging chairman ng Blue Ribbon. Pero ba't kayo? Ba't parang ginusto nyo hawakan itong Blue Ribbon Committee? Hindi, yan muna tanong mo na parang ayaw. Opo. Hindi, noon lamang nakaabang ang eleksyon kasi meron silang usap-usapan. Kapag araw ikaw ang chairman yan at ikaw ay naaharap sa isang eleksyon election time. Opo. Natatalo. Kapag na nangyari kay Senador Gordon. Opo. At kaya ewan ko kung sino pa yun. Kaya ang nangyari, may sumunod na nag-occupy niyan si Senador Tol. Hindi niya masyadong inactivate. Lalong-lalo na nung sumunod si Senador Pia. Cayetano po. Parang isinara ang tindahan. Opo. Sapagkat nakaabang ang eleksyon. Ngayon naman, tapos naman ang eleksyon. Bakit ano bang iintahin mo riyan? At saka importante, yung mapapakinabangan ng tao, di ba? At saka, in fairness, pasensya na po sa iba. Mga nauna, itong Blue Ribbon aminin mo na lang, hindi mo ka nakasangkapan talaga sa politika Family issue, fertilizer funds ka, etc. namang inimbestigahan po ng Blue Ribbon. May bahid talaga ng politika, Sen. At mukhang nagamit talaga sa politika ng mga panahon na yun. Hindi kasi naman, nasa paraan kasi ng pag-uusisa mo rin Nasa paraan mo naman ng kung paano mo i-undertake yung investigasyon Kagaya nga ng nasabi mo kanina, kailangan ba, sinabi ni Senador Jinggoy, nakita niya na objective yan, fair yan. Opo. Kailangan maging fair ka, hindi yung tatakutin mo yung mga tao, gaya ng nangyari sa Parmali, pinakulong mo lahat. Kaya nga, panahon pa naman ng eleksyon, walang pumirma doon sa report mo. Pero kung hindi ganun ang paraan mo, hindi naman sa sinasabi ko na mas marunong tayo sa mga nangyari, hindi.
kailangan nga, huwag kang mag-personal. Yan ang palagi natin sinasabi. Nauna lang na pinag-usapan natin yung angkor na yun. Opo. Eh kung angkor ka, puro personal ang sinasabi mo, paano makikinabang ang taong nakikinig sa'yo? Ayun. Ililigaw mo lang sila, mamimislead lang sila. Pero lahat ng gagawin mo, patas ka, parehas ka. At saka ebidensya talaga ang magtataguyod sa'yo. Hanggang saan mo may tatawid ito? Hanggang gaanong ebidensya para makarating ka doon at matukoy mo sino yung nagkamali. Nandun eh. Maski na kaibigan mo, sasabihin mo lang, magkakaibigan tayo, pero itong ebidensya at papunta sa iyo eh. Anong gagawin natin? Yun ang importante ron. Kailangan maipakita mo yung ebidensya. Ngayon, hayaan mo na magpresenta ng kaiba yung ebidensya para matimbang mo alin ang totoo rito. Tama. Di ba? Ayun. Well, Nelson. Kesa, kasi dyan, Sen, ang pinakamainit ng issue ngayon, kung ang investigasyon na pag-uusapan at ito rin ang utos ng Pangulo, ay yung tungkol sa flood control. May solusyon na pala. Senado, Ang House ay merong May pasisimulan na natanda sa... Siguro na, paano yun, Sen? Meron sa House, meron sa Senado. Okay lang ba yun? Sabay kayo nag-iimbestiga? Bakit naman hindi? Kung halimbawa, yung direksyon naman nila, baka iba ang direksyon nila, basta ako, pag ako nag-imbestiga, alam ko kung saan ako papunta. Hindi naman po pwedeng basta ka na lang nag-imbestiga. Ito yung sinasabi natin na parang tira bulag. Hindi pwede yun. Kamukha ng halimbawa, nauna nang na-imbestiga nun. Kaya naman pala, walang nangyayari sa ating mga flood control projects kahit na 5,500 kinilatag mo ron. Wala naman palang master plan eh. Wala namang integrated master plan. Oh, para kang gumawa ng bahay. Para kang gumawa ng bahay.